NFA Council aprobado na ang pagbebenta ng rice stocks sa halagang 29 pesos. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Sir Larry Lacson, Acting Administrator ng National Food Authority. Admin Lacson, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali, Ate. Una po sa lahat, Sir, ano po ang nagtulak sa NFA Council upang maibenta sa halagang 29 pesos ang mga rice buffer stock? At ilang metric tons po ba ang buffer stock na maibebenta sa ngayon? Yun pong isinulong po ng NFA Council or inapprove na 29 per kg ay ito po yung mga aging stocks po natin, no? Na para po magkaroon ng mas murang dagang bigas sa mga kadiwa po natin, no? At ito po ay ipamamahagi o ibebenta sa mga 4-piece recipients, sa mga solo parent, din po yung mga senior citizens, PWD. So sila po muna yan ang makaka-avail po nito, no? Plus, sa ngayon po, more or less, ang ating mga aging stocks nasa may 10,000 tonelada. So, hindi po ganun karami yan. At yan po naman ay panimula lamang dito po sa proyekto ng 29 pesos na bigas. At ang nag-i-spearhead naman po nito ay ang Department of Agriculture. Admin Lacson, nabanggit niyo po kanina, no, na ang magbe-benefit po muna dito ay yung mga 4-piece beneficiary. Bukod po sa kanila, sino-sino pa po ba at saan po ba sila makakabili nitong 29 pesos per kilo na bigas? Initially po sa mga kadiwa centers po ito, may mga determined kadiwa centers po within Metro Manila. At yan po, ang datos naman po na yan, yung exact location ay ang Department of Agriculture po yung nag-determine na. Meron din po open po yan for some other LGUs na magpa-participate po sa programang ito. Para sa kaalaman po ng lahat, bakit po mas mataas ang presyo nito sa ngayon kung ikukumpara po sa dating 25 pesos per kilo? Okay. Ganito po yan, no? Yung po kasi 25 pesos per kilo, it will be subjected to change na rin po anytime soon, no? Medyo nahuli lamang po yan, pero yun po yung nakakasa na rin na itataas, ano po. Kasi po, nagtaas po kami ng buying price ng palay, natural lamang po, i-calibrate natin yan at itataas. So, anytime po, magtataas na rin po yan para magbalanse at magkaroon po ng sense yung ating pricing ngayon, no? Medyo nahuli po siya. Admin, base po sa inyong pagsusuri, ano, kumusta po yung kalidad ng mga rice buffer stocks na ito? Sorry, medyo mahina yung... Apo, sige po. Admin, base po doon sa inyong pagsusuri, kumusta po yung mga kalidad ng mga rice buffer stock na ito? Okay. Yung kalidad po naman, regularly tinitingnan po natin yung kalidad ng ating buffer stock, whether it's aging or the regular stocks. Meron po tayong testing na ginagawa dyan. So, lahat mo naman ang i-release natin dyan for that particular project are good for and fit for human consumption. So, wala po tayong pag-aalala doon. Sir, paano naman po natin ma-secure ang supply ng bigas para po sa initiative na ito? Masisecure po yung pakiulit po. Paano po natin masisigurado na nandyan po itong mga bigas at masisecure po natin yung supply ng bigas para po sa inisyatibang ito? Administrator? Hello? Sir? Sorry, medyo kasi I'm on the road. Hindi ko masyadong putol-putol. Ulitin ko po, sir, ulitin ko po. Mas mabuti na po ba yung ating linya sa ngayon? Naririnig niyo po ako ng mabuti? Alright. So, Mas mabuti na po ang ating buffer stock ngayon. Alam po natin, nakapamili po tayo ng napakaraming palay. Na-hit po natin ang target natin for the first half at tayo po yung namimili pa rin hanggang ngayon ng paunti-unti doon po sa mga lugar na meron pa rin po. So, tayo po ihanda sa hinaharap na rainy season.
yung requirement po ng DSWD at ng other relief agencies ay inaayos na rin po natin. Nagmimiling na rin po tayo at naghahanda na rin po tayo for the incoming harvest ng wet season. Admin, ito po, hinihintay din naman ng mga magbe-benefit po dito sa 29 pesos per kilo na bigas. No? Kailan po inaasahan ang availability nito sa merkado? Ang target po ng Department of Agriculture ay sa susunod na buwan po yan, umpisahan. Magkakaroon po ng pilot selling sa mga piling lugar dito po sa Metro Manila. Okay. At bago po tayo magpaalam, baka meron po kayong gustong sabihin at mensahe para po sa ating mga kababayan? Okay. Para naman sa NFA, no? Ang NFA po ninyo ay patuloy na ginagampanan ng kanyang tungkulin sa buffer stocking at wala po tayong dapat ipag-alala. Kahit po marami ang dumarating na ang tag-ulan at bagyuhin man tayo, sufisyente po ang ating buffer stock para po sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Larry Lacson, Acting Administrator ng National Food Authority.